Kayo pala yan mga ka-dimples. Tara, tuloy kayo. Kamusta mga ka-dimples? For today's video, share ko sa inyo ang pinaka-latest project na natapos namin ngayong taon. Kung paano namin binago ang isang matalahib at madamong bakuran sa isang magandang bahay. Nagsimula ang project na ito, syempre sa isang pangarap. Pangarap ng isang OFW na magkaroon ng sarili at disenteng tahanan. Katulad mo na nanonood ng video ito, dito lang din kami nakilala ng aming kliyente. Isang private message lang ay pinadala niya at doon na nagsimula ang lahat. Pinadesign na nila sa atin ang pinapangarap nilang home improvement. At nang mapagkasunduan na namin ang disenyong gagawin sa kanyang bahay, nag-proceed na agad kami sa quotation or cost proposal. At para masimulan na ang proyektong ito, kailangan kumuha ng mga kaukulang permit at bayaran ang mga dapat bayaran sa inyong HOA or Property Management Office. At kapag okay na ang lahat ng mga requirements na kailangan natin, pwede na tayo magsimula ng paghuhukay, pagsusimento, at kung ano-ano pa. Sa isang project, may mga bagay na hindi natin naasahan. Katulad na lamang ng dalawang magkasunod na bagyo na tumama sa atin dito sa Pilipinas. So yung target date natin na dapat ay matatapos na tayo, na-adjust. Pero normal lang yun. Ang mahalaga, safe ang ating mga manggagawa at safe din ang ating mga materyales. Huwag din natin mamadaliin ang ating mga gawain. Kasi nga, quality takes time. May mga proseso kasi sa atin dito sa construction na hindi kaya ng madalian. Na kung pipilitin mong tapusin, ay magkakaroon ng malaking problema. Ayan, malapit na matapos itong ginagawa namin home improvement or renovation. At syempre, habang malapit na sa katapusan ng ating trabaho, sinecheck na natin yung quality nito isa-isa habang ginagawa pa. Sa puntong ito, bigla na naman bumuhos ang ulan pagkatapos na maghapong init. Syempre, sumilong muna tayo at ang ating mga kasama. At tapos, pinagpatuloy natin ulit ang gawain pagkatapos ng tumila ng ulan. At sa wakas, dumating na ang araw na ating pinakihintay. Ang araw ng turnover.
Uy, kayo pala yan mga ka-dimples. Tara, tuloy kayo. Welcome mga online kapitbahay. Kamusta kayo? So ito nga pala yung online kapitbahay. Tuturo ko kayo dito sa aming bagong gawang project, no? So ito yung harapan niya, ito yung design niya. And then gusto ko sanang introduce niyo itong gate namin. So kung mapapansin niyo, yung gate namin, wala siyang handle. Okay? So yan, open. So hindi mo siya mabubuksan dito sa part na to. So ang way para mabuksan to ay dito. Ayan. Okay, so kung mapapansin nyo guys, nabuksan ko na siya nung walang handle dito sa harapan. Ngayon, pwede mo siyang kusang isara. Cut. Okay, kung napansin nyo guys, hindi siya pumalo pabalik. Kasi automatic, pag sara niya, naglalak siya ulit doon sa loob. So, kahit nilayan mo siya, hindi mo siya mabuksan. So, kailangan mo siyang pindutin ulit dito. Okay? So, yun, bukas siya guys. So, kung medyo nakalimutan mo na na-open siya, tapos kung saan mo siya tumutulak pa pasok, saan na siya magsasara. Okay? Same way doon sa ating malaking gate, which is i-demonstrate ko rin sa inyo ngayon. Okay? Hi guys. So kung itong gate na ito napili mong buksan at hindi ka na magpapasok ng sasakyan or motor lang at medyo nakalimutan mo siyang nakahang, so pag hinangin yan, kung saan naman yan sasara. And then, go. And then, Let it go. yan, lock na. Okay, so dito naman, naglagay tayo dito ng wall lamps. Okay, so kung nakikita nyo guys, wall lamp siya. O, meron siyang ilaw sa taas, meron siyang ilaw sa baba. So makikita natin yung effect niyan mamayang gabi sa dulo ng video na ito. Antayin pa natin mag-video. Okay, so pasok na tayo sa loob. Tara. Okay, so dito sa loob ng garahe, meron ako ditong 3-gang switch, no? Okay. So, meron tayong ilaw para sa itaas. Okay. And then, meron tayong ilaw para dun sa walls natin dito sa harapan. So, yung wall lamps natin, yung tatlo dito, magkakasama siya sa isang switch. And then, yung dalawa na nandun sa poste, which is dito at saka doon sa kabila, ay magkakasama rin. So, nandito lahat ng switch niya. Okay. And then, dito naman tayo sa side na ito. So, ito na yung pinaka-garahe. Dito na rin yung pinaka-laundry area niya. So, ang nakikita ko ninyo ngayon, based dun sa last video na natakal natin, ito yung bagong unit ni Pagsibol, no? So, which is yung sa luma, ang service area niya ay nasa side na to, sa likod nito. Which is ngayon ay banyo na siya. So, ngayon, nandito na ang kanyang service area. And then, kadugtong na siya ng parking. Okay? So, dito naman nalagay tayo ng switch para dun sa dalawa nating ilaw. So, isang ilaw para din service area at isang ilaw para din sa garahe. Okay. And then, dito sa bar, napansin nyo, nagpalagay din si client ng window grills. Okay. So, meron tayong window grills para sa side na to at meron din para dun sa banyo. And then, dito sa side, kung mapapansin nyo, naglagay din tayo ng window grills. Okay. So, ang tawag ko dyan ay 3D window grills. So, yung effect kasi niya, hindi siya katulad ng traditional na grills, no? Kamukha nung nandito sa bintana na flat siyang tingnan. So, dito medyo 3D effect siya. So, ayan. Ito po yung design niya. Okay. Dito naman tayo ulit sa harapan. So, sa harap, ganoon din, sa may bintana, meron tayong window grills. And then, papasok naman tayo ngayon dito sa loob. Tara. Okay, guys. Ito yung ground floor area. So, kung mapansin nyo, medyo madumi. Bare type siya, guys. So, ito yung dadaanan mo kapag bumili ka ng unit sa Pagsibol. So, wala pa siyang pintura. So, skin-coated siya. So, kung mapapansin nyo, guys, kaya mahal nyo magpapapintura.
yung alikabok. Yan, kakapit sa balat mo. So, yan, ganito siya. So, ngayon, sa pinagawa ng client, hindi pa kasama yung baba. Dahil si client ay isang OFW, and then hindi pa nila siya titiran. So, selected lang yung areas na pinagawa mo niya. Dahil meron pa kami ibang plano para dito sa ground floor, no? So, pero tutuloy ko pa rin kayo guys, para sa mga nagbabalak kumuha ng pag-sequel. So, dati guys, sa lumang unit ng sequel, nandito yung banyo. Okay? So, dito matatagpuan yung banyo at dito matatagpuan yung kusina, yung kanyang countertop, no? Which is ngayon, nandito na yung countertop. So, mas lumuwag na siya. And so, yan. Ito yung ating countertop. Ito yung kusina. And then, yung dating banyo na nandun sa kabila, napunta na rito. Okay? Which is, ito na siya. Yan. Mas pinalaki yung floor area para sa banyo. Mas pinaluwag. Yan. So, mas malaki na po siya compared sa dati. Okay, so yun lang. Napakita ko na sa inyo kung ano yung ground floor. So, dito naman tayo ngayon sa stair enhancement. Itong stair enhancement na nakikita nyo ngayon guys ay gawa na sa semento. Dati po itong bakal. Ngayon po ito ay konkreto na. Yan. And then, ang pinaka-covering niya ay tiles. Yan. Ito po ay porcelain tiles. No? Yung nakikita po ninyo ngayon. So, sa bawat dulo niya, meron siyang stair nosing na tinatawag. No? Ito po yun. Okay. Then, buka na rin tayo ng customized na handrails para kay client. Ayan. Ito po. Design pa rin po natin yan, guys. So, tara. Kahit mo po tayo. Okay, so nandito ngayon tayo sa hagdan. Which is, makikita mo dito ay isang ilaw para sa hallway. Nabukas na. Okay, so ito switch niyan. Okay. Yan. And then may another switch dito sa taas, which is connected sa ating chandelier. Yan. Yung chandelier na pinakabit ng client, nilagyan natin ang ilaw na tricolor. Okay. Yan. Meron din yung switch sa baba na connected dito sa taas. So, pwede mo siyang patayin mula dito sa itaas at pwede mo siyang patayin mula dun sa baba. So, ang tawag sa switch na yun ay three-way switch, guys, no? Hindi two-way, three-way. Okay. Ito na yung pinaka-hallway nitong bahay, no? So, hindi ganun kalaki yung hallway niya. Tama lang na makakadaan tayo at makapagpwesto tayo ng dalawang pinto. Meron tayong kwarto sa kabila, meron tayong kwarto sa kabila. Okay? So, para hindi tayo kumain ng masyadong malaking space. So, unahin natin yung secondary room or yung room number 2. Okay. Welcome sa room number 2. Okay. Dito sa room number 2, meron tayong naglagay tayo dito ng window grills. Okay? Naglagay din tayo ng aircon outlet. Okay. So, dito guys, pag turn over sa inyo, wala pa itong outlets. So, meron lang siyang tawag dito pipes, yung abang na lalagyan mo ng wire para magkaroon ka ng outlet para sa yung aircon. No? Okay. So, ito yung napiling kulay na yung client na sinadjust natin na medyo malamig naman sa karamdam kung nagugustuhan niya rin. Okay. So, meron tayong dalawang switch dito. Yung isang switch natin is para sa center light at yung isang switch naman natin ay para sa mga pin lights natin. Okay. So, okay. Yan. Okay. Okay. Yung ilaw na ginamit natin dito ay tricolor pa rin. Okay. So, pupunta naman tayo ngayon sa pangalawang room. Oh, pero bago tayo lumipat doon guys, no, ang recommended ko dito na positioning ng higaan is dito sa side na to. And then, dito naman yung recommend ko na position para dun sa wardrobe. Okay, kung magpapagay kayo ng building cabinets nyo, I suggest dito. Ito yung pinakamaluwag na setup. Okay.
Tara, sa kabilang room naman tayo. Okay. Dito naman sa kabilang room, iba naman yung kulay. No? Okay, so, para mag-iba naman yung ambience niya. Dito, gamit tayo dito na medyo madilaw yung pintura natin. No? African color pa ang ginamit namin dito. So, same din sa kabila, wala din siyang aircon outlet kapag pinag-reversing nyo. So, naka-skin coat lang din siya sa mga pulpos. So, kung kailangan pagawa dito, kung magpapa-renovate or magpapa-improve ka, papapintura mo siya. So, naglagay tayo ng aircon outlet, naglagay din tayo ng window grills. Okay. Ang gas, na window grills. Sa window grills, hindi lang basta-basta window grills ang nilagay natin. Each room ay nilagyan natin ng window grills na mayroong fire exit. Yan. Importante kasi guys, in case of emergency, hindi naman natin hiningi, wala namang pamilya na gustong masunugan, meron tayong escape, no? So, meron tayong way of escape para yan, mailigtas natin yung sarili natin. Okay? Okay, so kung meron dito, meron din dun sa kabila. So, papakita ko rin sa inyo kung ano yung meron sa kabila. Pero before tayo bumalik doon, recommended ko na position na higaan ito is yun dyan sa side na yan. And then dito naman yung recommend ko na maglagay ng wardrobe. Okay? So, tara, balik tayo sa kabila. Papakita ko yung fire exit natin dito sa window grills. Ayan, so guys. Yan. Pwede na tumakas, ha? So kung medyo binata ka pa or dalaga ka pa, tapos hindi ka pinayagang lumabas, eto na, may daanan ka na. Yan. Okay, banggitin ko lang yung kisame natin. So yung kisame natin guys ay hindi pantay. So again, hindi po yung naka-flat. So yan ay magkasalubong pataas. So ginawa natin to para medyo mas gumawa yung pakiramdam natin, mas maliwalas, lumaki yung airspace natin. So, pag medyo mababa kasi, parang medyo masikip or medyo maliit talaga yung area. So, ito yung nagiging effect niya pag mataas ang kisame. Lumuluwag ng gusto yung paligid. Okay? So, yun lang guys. Sana nagustuhan yung video nito. So, huwag niyo kalimutan mag-like and mag-follow and mag-share na rin. Salamat!